So, dito na tayo sa last part which is group policies. Yung gagawa natin ng yung each department ng tag-isang wallpaper, restriction, view, property of computer, my document, command prompt, access, and more. So, yeah, magsisimula tayo dito sa paglagay ng wallpaper each, ano nga yun? Each department. So, may ginawa na akong for each department. Ginawan ko na sila ng ginawan ko na sila ng tag-iisa nila. I mean, di naman tag-iisa, but may ginawa na akong mga wallpaper sa internet, which is andito sa wallpaper. So, ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa group policy management. So, ayan yung natin, program course, and yung mga niya. So, ang una nating isesetan is yung director's office. Kikreate tayo ng GPO. Wallpaper. Ayan yung pangalan ng GPO natin. After creating the wallpaper GPO, wait. I-edit natin tong wallpaper natin. Yung wallpaper GPO natin. And then, pupunta tayo sa user configuration and policies, administrative, and then desktop, and then desktop ulit. So, lalabas dito yung desktop wallpaper. As you can see, not configure. O configure natin siya, i-edit natin. And then, lalagyan natin siya ng wallpaper. So i-enable natin yung wallpaper. And lalagyan natin siya ng name. Directors wallpaper. But hindi yan yung ilalagay natin. Ang ilalagay natin is yung file path. Wallpaper 1. Ang name nun is wallpaper 1. Not JPEG. Fly and then open. So yeah, ulitin natin yan. Kada department. So yeah. Punta tayo dito. Magpapakita rin ako dito sa program courses. Create tayo ng GPO dito since ang nakalagay dun is kada department. Ayan, programs. Other than programs, gagawin natin wallpapers. Wallpaper. Wallpaper. Yan. So, after creating the program wallpaper, edit ulit, policies, administrative, desktop ulit. Yan, papalitan lang natin yung desktop wallpaper. Ulit-ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Sa malagyan na lahat. So, wallpaper to.jpg. So, hindi ko na siya lalahatin para hindi ganun kahaba ang video natin. Nagbigay lang ako ng tagi-isang example sa kanila. But tatapusin natin yan later on. So, ang yan,
is pupunta tayo sa group policy, yung ano dun, editor, para maano natin. Wait, ang hanapin ko ulit yung group policy. X ko muna yan. Cancel and then yeah. So yung continuation is dito na tayo sa group policy. Tayo dun. And then pupunta tayo sa gagawa tayo ng restriction. So yeah, next natin ay yung restriction. So andito tayo sa administrative, sa director's office, gagawa tayo ng another GPO dyan. Gagawin natin restrictions. And then, ayan, meron na tayong restriction and i-edit natin yung restriction. Punta tayo sa I don't know if tama policies, administrative policies. Check ko lang if na-start yung video. Yan, na-start naman. And then, Windows. Lalakihan ko lang para makita natin lalo. Windows. Yeah, ito. Windows component. And then, na tayo sa Windows Explorer. Mm. And then, pagdating dito, i-hide natin yung specified drivers in my computer, which is hanapin natin. I don't know if makikita ko siya. Ayan, i-hide tayo dito. Windows Explorer pa itong tumbuksan ko. Let's double check. Yeah, Windows Explorer naman. Hide these specific drivers in my computer. X ko lang ulit. Wait lang. Bubuksan ko ulit yun. I don't know bakit ganito siya ngayon. Restriction. Right click edit. Policies. Administrative. Windows. Internet Explorer. Yan. Nakita na rin natin. Dito tayo. Hanapin natin yung hide. Yung hide the specification in my computer. Pasensya na po kung medyo natatagalan ako sa paghanap ng bulag kasi um,
Oh my God, nagkamali ako. Dito pala dapat tayo sa user configuration naghanap. Ayan, Explorer. Ang mali ko is dito ako naghanap sa computer configuration. That is my bad. So, hanapin natin yung hide disk. Eto, right click, i-hide ko lang to. Edit lang natin. Enable. So, nakalagay dyan, restrict all drives. And then, okay. So, nakalagay na doon na naka-restrict na yung drivers natin. And then, meron pang iba na pinapa-restrict, which is yung, I'm gonna check the PPT, I mean, the Google Glass para makita pa kung ano yung pinapa-restrict. Yung property computer and my documents. So, lilipat tayo sa system. Policies, system. Ang disable natin dito is user profiles. And then, dito siya sa users. Mali pala tong system, which is control panel pala siya. And then, ipo-prohibit natin may prohibit tayo dito na nasa control panel. Hide access, control panel, control panel, control panel. I think tama naman to. Panel. Or rather than that, ito talaga yung pinin. At hide. Ito, naka-prohibit siya. Up natin siya, no? Papalitan natin tong control panel. Try natin. So, ayan. Ka-enable na siya. Naka-enable na yung prohibit access sa control panel. And then, babalik tayo kanina sa system.
Pupunta tayo sa system lang. Tapos dito makikita natin yung prevent command prompts. I-disable natin to. Since yun yung nakalagay dun. And apply lang. No, it's not disable pala. It is enable. I'm sorry for my mistake. And then pupunta tayo sa registry tool. Ano natin. Yes. Apply and okay lang. And after nyan is and then ang next nyan is i-access natin yung Windows system and program folders. So, check natin yung properties. Ayan, sa security tayo. Ito yung merong mga read and write. Same sa users is read and write execution lang nagagawa nila. But sa administrator is lahat. Since silang administrator. Ganda owner. So, babalik tayo sa group policy. Group policy. So, punta tayo sa users. So, babalik tayo sa kanina, yung restriction natin sa director. Hanapin ulit natin yung users program, administrative, administrative system, and then Windows installer, which is pinapa-disable sa atin. Disable or enable. Ano siya? Wala siya dito nasa Windows component pala siya. Wala. Dito yung installer and yes, tama. Andito yung installer. No. So, yung rollback, enable natin, apply na okay. So, yan yung para sa installation of programs. In-enable natin so they can install.
Then, ulit-ulitin na lang natin 'yan sa mga iba-ibang mga resource sa iba-ibang mga department. And after nun is done na po tayo sa finance project. So, dito na po ako magtatapos since napakita ko na yung first demo. May idea na kayo kung paano sundan. Yun lamang po. Thank you for watching.